Hello mga awesomes! For today's video ay sasagot po ulit tayo ng isang question mula po sa isang mami. Ang question po niya ay, saan daw po kaya niya magandang ipasok ang kanyang anak? 5 years old na po ito at diagnosed po ng ASD with language impairment. 5 years old na po yung bata, so di ba po tamang-tama not eksakto yung age niya sa cut-off po ng incoming kinder. So, bago ko po sagutin yung question, disclaimer lamang po tayo, hindi po ako therapist, hindi po ako doktor, hindi po ako SPED teacher, ako po ay magandang nanay lamang ni Abe. Okay, first and foremost, syempre, kailangan po natin consider ang recommendation po ng developmental pediatrician. Siya po ba i-advise na ihalo sa mainstream education o sa SPED muna po o doon sa partial inclusion. So, ito po yung mga dapat natin i-consider. Kung wala naman pong sinabi si DepEd, syempre po hahanap po tayo ng school na inclusive at talagang matutulungan o ma-accommodate po ang needs ng ating mga anak. Kasi minsan po, ang magulang kapag in denial o ayaw niyang nakikita ang kanyang anak na ilalagay sa SPED dahil wala po siyang malawak na kaalaman sa SPED, gusto po niya isabak agad sa regular class. Kaya lang kung minsan po, ito po nagiging dahilan kung bakit ang bata ay nahihirapan na makakope up sa regular setup. Hindi naman po ito applicable sa lahat kasi may mga bata naman po na talagang nakakasabay na kahit hindi po sila nag-SPED. Meron naman po na talagang kailangan mo na pong ilagay sa special education bago po sila ihalo sa regular setup ng pag-aaral. So, depende po ito. Marami pong kailangan i-consider. Una po, budget. Ito po ba ay sa private SPED natin papapasukin o sa public SPED? O kaya po kung magre-regular school naman, sa public school po ba o sa private school? So, depende po ito. Basta ang mahalaga lang po, dear parents, ay yung ma-accommodate ang kanilang needs. Hindi po masyadong maraming bata dahil nakaka-stress po yun sa kanila. At una po sa lahat ay dapat ang mga guro at ang school po ay talagang kaya silang i-accommodate at may kaalaman po sa pag-handle po ng mga batang may special na pangangailangan. Siyempre po, ang mga schools po ay kailangan po may kahandaan. Mahirap pong mag-risk kasi ang kondisyon po ng ating mga anak, hindi po to pwedeng testing lang or saling ket-ket lang. Yan. So, dapat po ay nagiging maingat po tayo at mabusisi sa mga school na papasukan ng ating mga anak. Sa pag-aaral po ng ating mga anak, hindi po natin kailangan magmadali. Ang kailangan po nating i-consider ay yung kanilang kahandaan. Kailangan na po ba silang isabak sa mainstream education? Huwag po kayong mag-alala kung sila po ay nasa SPED kasi napakaganda po ng intervention na ibinibigay ng special education. So, kung sa akin po, kung ako pong inyong tatanungin, ang pipiliin ko pong school para sa aking anak ay kung saan po siya lalago bilang isang bata at kung saan po siya mag-i-improve at ma-meet ang kanyang mga pangangailangan bilang isang bata na may special needs. Yun lamang po, sana po nasagot ko po ang inyong katanungan. Kung meron pa po kayong mga tanong, huwag po kayong mahiyang mag-comment down below at mag-subscribe po at mag-follow po sa aming Facebook. Yun lang po. Salamat. Bye!